Hello, hello mga momshi! May kamag-anak si Daddy Bino na pabalik ng Abu Dhabi kaya nag-request sa akin si Daddy Bino na ipagluto ko naman daw siya ng asadong baboy at ipapasabay ko na nga lang itong ipadala sa kanila. So ito na nga mga momshi, another day, another mini vlog na naman tayo for today's video. Pero bago nga yun, nandito ako ngayon sa school nila Ate Sam at Basti dahil susunduin ko na sila at bago nga kami umalis ay dumaan muna ako sa registrar para makapagbayad na ng tuition ng mga bata. Sumunod nga sa akin si Basti at pinapakita nga niya yung ID niya dahil finally ay naibigay na ito sa kanya. Ilang buwan din kasi bago naibigay sa kanya to kaya naging excited nga siya ngayon. Babayaran ko na nga pala ng buo yung tuition ng dalawang bata para less isipin na din sa mga bills namin monthly. Nung una kasi installment yung kinuha namin dahil wala pang budget para mabayaran ng buo yung tuition at ang problema ko nga lagi ay lagi ko itong nakakalimutan at madalas ay nadedelay ako sa pagbabayad ng isang araw. Kaya ngayon nga na medyo nakaluwag ng konti ay napagdesisyonan na namin ni Daddy Bino na bayaran na ito ng buo. Pagkatapos ko nga masundo sila Ate Sam at Basti ay dumiretso muna kami sa mall para bilhin na yung mga rekados na gagamitin ko para sa pagluluto ng asadong baboy. Bukas na kasi yung pagkikita namin ng kamag-anak ni Daddy Bino para nga maipadala ko na yung ni-request niya kaya kailangan ahead of time ay maiprepare ko na yung mga ipapadala. Nung natapos na nga kami ay umuwi na rin kami agad at pinrepare ko na nga agad yung lulutuin ko. Ngayon nga ipapalambutin ko muna yung baboy bago ko ito gigisahin. Bale 1.5 kilo nga itong binili ko at dinamihan ko na nga ito para may pang-stock pa si Daddy kapag gusto niyang kumain nito basta ilalagay lang niya sa freezer para hindi ito agad masira. Iniwa-hiwa ko na nga yung baboy dyan na parang pork chop yung size at nakalimutan ko na nga kung anong tawag ba dyan sa parte ng baboy na nabili ko pero yan yung parte na pwedeng gawing pang asado. Pero hindi yan yung kasim ha, meron pang isa pero kahit anong recall ko talaga hindi ko talaga maalala yung parte. Anyway, ang request kasi ni Daddy Bino sa akin ay lutong asadong Kapampangan, yung tipong mga asadong na hinahanda palagi sa fiestahan dito. At first time ko nga magluluto nito kaya naman bago nga ako magsimulang magluto ay tinawagan ko muna si Mamila kung paano ba at ano ang procedure ng pagluluto nito kasi siya yung expert pagdating dito. So ang una ko nga munang gagawin ay papalambutin ko muna yung baboy, bali papakuluan ko muna ito sa toyo at kalamansi. Tinikman ko nga dyan kung tama na ba yung lasa nito at dapat hindi ito gaanong maasim. Pagkatapos ko nga mapakuluan ay sinet aside ko muna yung baboy tapos itutuloy ko ito kinabukasan para naman gisahin. Kinaumagahan nga ay tinuloy ko na yung pagluluto at nag-prepare na nga ako ng bawang at sibuyas at gigisahin ko na nga yung baboy na pinakuluan ko kagabi. Ang turo nga sa akin ni Mamila ay gisa muna ng maigi yung tomato sauce at tomato paste at kailangan lumabas talaga yung oil ng sauce para hindi ito agad masira. So habang hinihintay ko nga yung ginisa ko ay kinuha ko na sa ref yung baboy tapos iniwa-hiwa ko na ito sa medyo maliliit na size. Ayan nga, after siguro ng 15 to 20 minutes yata yan, dun pa lang talaga lumabas yung oil at ang tagal ko talagang hinintay at nainip talaga ako sa kakatingin kung okay na ba pero finally ayan naging okay na kaya sinimulan ko na ilagay yung recados. Naglagay na nga rin pala ako ng asin at paminta tapos inilagay ko na nga rin pala yung pinagpakuluan ng baboy para masiguradong mas malasa talaga ito. Una ko nga munang nilagay ay itong red bell pepper at papalambutin ko lang ito ng kaunti bago ilagay yung baboy. Since luto na din naman na yung baboy ay mabilis na lang ito at halo-halo na lang din ang gagawin ko. Hihintayin ko na nga lang na manuot yung lasa ng tomato sauce sa baboy pero may lasa na din naman yung baboy dahil pinakuluan ko na ito ng toyo at kalamansi. Meron pa nga ako nakalimutan na gawin, dapat pala ipiprito muna yung baboy bago ito ilagay sa tomato sauce pero carry naman kahit hindi na dahil tinikman ko naman yung baboy at sobrang sarap talaga. Nakailang tikim na nga ako dyan at sinisigurado ko talaga na masarap yung naluto ko dahil magta-travel pa ito ng 9 hours sa eroplano kaya talagang dapat worth it ito. Itutuloy ko na nga lang yung kwento sa susunod na vlog ko kung ano ba yung mga ganap afterwards. At yun lang muna yung chika ko for today's video mga momshi. God bless! Oh, siya nawa, babush.